pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay. Kapatid, palagi tayong inaatake ng iba't ibang sekta. Saan daw nakabase ang ating paniniwala dito sa Pasko ng Pagkabuhay na ito? Ito lang ang ma-memorize nyo, maganda na ang pagsimba nyo ngayon. Kasi diyan tayo mahina eh. Wala tayong patayan. Kaya ngayon, malalaman nyo kung anong patayan ng ating Pasko ng Pagkabuhay. Sabihin nyo, unang sulat ni San Pablo, Kabanata 15, Talata 14. Ulitin nyo. Yung isang matanda, ulitin nyo. Napaka-importante ng pahinang yan sa Biblia. Yan ang patayan natin. Unang Korinto, Kabanata 15, Talata 14. Anong nakalagay doon? Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, walang saysay ang ating pangangaral at baliwala ang ating pananampalataya. Napakaganda. Huwag niyong kakalimutan. Ito lang ang ma-memorize nyo. Napakaganda na ng pagsisimpa nyo. Unang Korinto, Kabanata 15, Talata 14. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, walang saysay ang aming pangangaral at baliwala ang ating pananampalataya. Pag-usapan natin ngayon. Ano ang implikasyon kung si Kristo ay hindi muling nabuhay? Doon muna tayo sa hindi muling nabuhay. Aalis na ako sa pagkapari ko. Eh bakit? Hindi naman muling nabuhay. Hindi na rin magpapa-ordain itong isa. Malapit na ordinasyon na, pipigilan ko yan. Eh bakit? Hindi naman nabuhay. Bakit pa kayo nagsisimpa? Agad gumising. Wala ang pagsisimpa namin. Bakit? Hindi naman nabuhay eh. Naranasan mo na magsyabo? Magsyabo ka. Eh bakit? Hindi naman nabuhay. Eh bakit? Na-iskandalo kayo? Hindi naman nabuhay. Tama yung mayaman. Sa talinghaka, tama siya. Magsaya na tayo. Uminom. Kabilin-pili lang. Diba? Alis na sa pagkapari ko. Anong pecha? 25 years na ako pare. Wow! Isang araw, tapos na ang misyon ni Jesus. Pinuhin mo, 33 taon lang siya sa mundong ito. Ang bata, 30 years old, nangaral. 3 taon, nangaral. 33 years, namatay. Matanda ka. Minsan maghihinayang tayo, bakit napaka-agad ng kamatayan? Sana namatay sa 60. Alam niyo po, sa issue ng kamatayan, hindi pahabaan ang buhay ito. Mahaba nga buhay mo sa mundong ito, pasaway ka naman. Mahaba ang buhay mo sa mundong ito, wala ka namang ginawa kundi pasakitan ng pamilya mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo. Ang issue rito, kay matanda ka o bata kang namatay, ang issue, naging makabuluhan ba
ang buhay mo sa mundong ito? Naging mabunga ba ang buhay mo sa mundong ito? At ang ganda ng pangako ng Panginoon, iyakan yung mga apostoles. Bakit? Paakyat na ng langit ang Panginoon. Kagaya nung naramdaman natin nung Biyernes Santo, namatay ang Panginoon, malungkot. Tapos nakita mo yung paghihirap niya. Anong sinabi ng Panginoon? Aakyat na ako sa langit upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Gusto ko, kung nasaan ako, nandun din kayo. At babalik ako upang sunduin kayo. Gusto niyo masundo? upang makibahagi sa iyong kaluwalhatian. Ang aming Panginoon at kapatid, hindi lang mo pamibilang kalipunan ng mga pari para sa Diyos. Ang aming masayang alay na papuri sa iyo, naway aming mayandog, kami dumadalangin. Panginoon ng buhay, hindi ng aming panalangin. Hari ng kaluwalhatian, iniintay namin ang dakilang araw ng iyong mabunyi pagdating. Mamasdan nawa namin ang iyong mukha ng harapan at magbagong anyo ayon sa iyong wangis.
Kami dumadalangin. Panginoon ng buhay, ibigyan namin sa dalaga. Panginoon,